Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 4C, na ilalapat ang mga paraan ng pasasalamat sa Diyos na natutuhan mula sa pamilya at kapwa. Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa kung paano natin maipapakita ang pasasalamat sa Diyos gamit ang mga aral na natutuhan natin mula sa ating pamilya at kapwa. Hindi lang ito basta teorya o paliwanag, kundi ilalapat natin sa tunay na buhay. Kaya sa araw na ito, kayo mismo ang magpapakita ng malikhaing paraan ng iba't ibang gawain bilang patunay ng inyong pasasalamat. Ang ating performance task ay magiging pagkakataon para ipakita na ang pasasalamat ay hindi lang sinasabi, ito ay isinasabuhay. Bago tayo magpatuloy sa panibagong gawain ngayong araw, balikan muna natin ang mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat na ating tinalakay noong nakaraang araw. Una, ang pananalangin bilang ating direktang pakikipag-usap sa Diyos. Pangalawa, ang pagtulong sa kapwa na nagpapakita ng ating malasakit at pagkilala sa kanilang pangangailangan. Pangatlo, ang pagiging responsabling mamamayan na nagpapakita ng respeto sa batas at sa komunidad. Pang-apat, ang pangangalaga sa kalikasan na siyang kaloob ng Diyos para sa lahat. At panghuli, ang pagiging mabuting halimbawa sa ating mga kilos at asal. Ito ang mga konkretong paraan kung paanong ang ating pasasalamat ay nagiging makabuluhan at nakikita sa ating gawa. Ngayon naman, pagkakataon ninyong ipakita sa malikhaing paraan kung paano ninyo sa personal na maisasabuhay ang pasasalamat sa Diyos. Sa susunod na gawain, hahatiin ko kayo sa mga grupo at pipili kayo ng activity o gawain na inyong gagawin. Ipakita ang iyong pasasalamat, isang performance task. Hahatiin ang klase sa 7 pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang malikhaing paraan upang sagutin ang tanong na, paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Kailangang matiyak na malinaw at totoo ang mensahe na inyong gawa. Poster. Gumawa ng poster na nagpapakita kung paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos gamit ang mga aral mula sa pamilya at kapwa. Roleplay. Maghanda ng malikhaing roleplay na nagpapakita ng isang sitwasyon kung saan ipinapakita ang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pamilya at kapwa. Vlog. Gumawa ng maikling vlog na naglalahad ng personal na paraan na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Tula. Sumulat at maglahad ng isang tula na nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos, inspirasyon ang pamilya at kapwa. News report. Maganda ng isang balita tungkol sa isang tao o grupo na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. At awit. Sumulat at magpresenta ng awitin na nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos gamit ang inspirasyon mula sa pamilya at kapwa. Mga mag-aaral, ito ang magiging batayan ng ating performance task. Una, ang pagkamalikhain, kung saan makikita kung gaano kayo naglagay ng malikhaing idea sa inyong output. Pangalawa, ang kalinawan ng mensahe, dahil mahalaga na ang inyong ipapakita ay madaling maintindihan at malinaw ang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Pangatlo, ang paglahok ng bawat miyembro. Lahat kayo dapat ay may ambag sa gagawin ninyo. At panghuli, ang kaugnayan sa pasasalamat at pagpapakumbaba. Titingnan natin kung malinaw na nauugnay ang inyong ginawa sa ating paksa. Ang lahat ng ito ay may kabuuang 20 puntos. Bago natin tapusin ang ating aralin ngayong araw, nais kong ipakilala sa inyo ang isang pagpapahalaga na kaugnay ng pasasalamat. Ito ay ang pagpapakumbaba o humility. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkilala na lahat ng ating tagumpay at biyaya ay galing sa Diyos. Ito ang unang hakbang ng pagpapakumbaba, ang pagtanggap na hindi lang dahil sa ating sariling sipag o talino ang ating narating. Ang lahat ng ito ay pinagkaloob ng Diyos at tayo ay instrumento lamang ng kanyang kabutihan. Hindi tayo nagmamalaki, kundi natututong magpasalamat. Kung tayo ay mapagpakumbaba, hindi natin inuuna ang pagbida o pagbibida o pagmamalaki. Sa halip, mas pinipili natin ang magpasalamat dahil ang pasasalamat ay mas makabuluhan kapag ito ay pinapahayag ng walang pagmamataas. Sa pagiging mapagpakumbaba, mas nagiging totoo at taus-puso ang ating pasasalamat. Kapag mayroon tayong kababaang loob, mas nagiging malinis at totoo ang ating puso sa pagpapasalamat. Walang halong yabang o pagmamataas, kundi purong pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Ngayong natapos na natin ang ating mga gawain at napagnilayan ng iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat, mahalagang balikan natin ang buod ng ating aralin. Tandaan natin na ang pasasalamat ay hindi lamang salita, kundi isang gawi na dapat nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay.
Kaya narito ang ilang mahalagang punto na magsisilbing gabay natin. Una, ang pasasalamat ay pagkilala sa mga biyayang mula sa Diyos. Hindi natin dapat isipin na lahat ng bagay ay nakukuha lang natin sa ating sariling pagsisikap. Lahat ng ito ay mula sa Kanya. Pangalawa, na ipapakita ang pasasalamat sa gawa, hindi lamang sa salita. Ang simpleng salamat ay mahalaga, ngunit mas tunay ito kung nasasabayan ng aksyon. At pangatlo, ang pagpapakumbaba ay nagpapatibay sa tunay na pasasalamat. Kapag marunong tayong yumuko at umamin ng lahat ng ating tagumpay ay hindi lang dahil sa atin, mas nagiging taos-puso ang ating pasasalamat. Kaya ang mga mag-aaral, sana'y tandaan natin, ang pasasalamat ay hindi lang sinasabi, ito ay ipinapakita at mas nagiging makabuluhan kung may kasamang pagpapakumbaba. Ngayon, pag-isipan natin sandali. Ano ang mga natutuhan ninyo tungkol sa tunay na kahulugan ng pasasalamat? Hindi lang ito basta salitang salamat, kundi isang pagkilos na nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa Diyos, sa ating pamilya at sa kapwa. Isipin ninyo rin sa simpleng paraan, paano ninyo na ipapakita ang inyong pasasalamat araw-araw. Maaaring sa pananalangin, pagtulong o pagiging mabuting halimbawa. At huwag kalimutan, ang pasasalamat ay may kaakibat na pagpapakumbaba dahil ang pusong nagpapakumbaba ay mas bukas na kumikilala sa kabutihan ng Diyos. At dyan lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!